minsan makikita mo, no, na yung pinakasala mo pala ay baboy sa kama. Magandang umaga Luzon, Visaya at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino sa amang panig ng mundo. Ano nga ba ang senyales malinis ang tao? O diba, pag-uusapan natin yon kahit na mahangin. Ang unang senyales nito, pag pumasok ka sa bahay, makikita mo yung doorknob. Yung doorknob nila malinis. Siyempre papasok ka. Kasi yan, hindi mo naman pwedeng pumasok ka ng bahay kapag hindi ka dadaan sa doorknob. So, kailangan yung doorknob malinis. Nililinis yan. No? Pagka malagkit-lagkit, no? Sa iba, sa mga medyo okay, nilalagyan nila ng alcohol yan. Kasi dyan ang gagaling talaga ang mikrobyo. Unang-una sa ating mga kamay. Yan, doorknob. Tingnan nyo yung doorknob niya kung malinis. Okay? Tingnan natin yung kubeta. Alam mo, tayong mga tao, may iba't ibang uri tayo ng kubeta eh. Depende sa uri ng ating pamumuhay. Pag sinabing kubeta kasi, di ba, pag pumasok ka, oy, kailangan mabaho, ano. Kasi dyan sa kubeta, dyan pumapasok yung negative energy. Kasi ilalabas mo yung negative energy, di ba? Pero, paano malalamang malinis yung taong gumagamit nun? Tignan mo yung anidoro nila. Yung anidoro, syempre, natural, kailangan malinis, hindi naninilaw-nilaw o may talsik-talsik ng mga lalaki na umiihi. Kasi itong mga lalaki, sa totoo lang, dapat talaga hindi sila umiihi ng nakatayo. Ang tama noon ay nakaupo. Kahit lalaki sila, dapat nakaupo. Lalo na kung may nanay sila, kapatid, asawa, anak na babae. Dapat nakaupo yan para yung kanilang pototoy nilalagay nila doon sa baba para hindi tumatalsik-talsik. Okay, pero dahil syempre nakaugalian na siguro ng 80% na Pilipino na pag umiihi ay nakatayo. Pwede ka namang tumayong umihi eh. Halimbawa kung malakas kang uminom ng alak at ikaw ay nakikipag-inuman kay kumpare, kay kumare doon sa kung saan-saan, 'di ba? Syempre wala namang anidoro doon sa mga gubat-gubat, eh syempre nakatayo ka, 'di ba? Ganon. Nakatayo at syempre hinuhugasan yung kamay pagkatapos nyong mag-jingle bell. Jingle bell, hugas ng kamay. Ganon. At syempre, tignan mo yung kanilang hugasan ng kamay. Sabihin na nating marumi yun kasi ang daming naghuhugas ng kamay. Marami tayong anak, di ba? Hindi naman pwede. Lagi na yun na lang ang gawin mo. Magbantay ka na lang ng kubeta kasi gusto mong patunayan. Pag may pumunta sa'yo, kailangan malinis na malinis yung bahay mo, yung kubeta mo. Pero, saan mo makikita yon na laging nalilinis? Yung ilalim. Siyempre, pagka ang kanilang bide, yung hugasan ng kamay, makikita mo yung ilalim nun, doon ka titingin. Kung malinis naninilaw o nangingitim-ngitim, yung itim noon eh nakakatakot, yun ay negative energy. Tignan mo yung hugasan sa ilalim. Tapos, di ba, may nakatayong ganun yon. Kung anong tawag doon, hindi ko alam. Basta ganun yon. Tignan mo yon. Kapag yun ay may mga sabit-sabit, mga talsik-talsik, madumi yon. Hindi nalilinis. Siguro, kasi karamihan na naglilinis, eto lang lilinisan, yung kung saan naghugas ng kamay, nakikita ng tao. Pues, may tao na kung saan nakatingin, doon sa mga sulok-sulok, doon nakikita yung dumi. Tignan mo yung babaan nun, kapag naglilink. Yon, madumi. Isa yung marumi. At, panglima na kaagad, meron pa tayong mga toothbrush. Tignan mo yung toothbrush nila kung saan may nakalagay, no? Ang toothbrush kasi, pagdating sa CR, nandiyan nakalagay yung toothbrush natin eh. Yung toothbrush, kailangan nakalagay yan ng maayos ang toothbrush, no? Hindi yan tabi-tabi kasi nagkikiskisan. Anyway, karamihan yan, mga kumpul-kumpul yung mga toothbrush nila. Pero hanggang maaari, hiwa-hiwalay yan, di ba? Kasi syempre, kanya-kanya tayong bakterya. Ganon mo makikita pag pumasok ka sa CR ng CR. Ganon ang pagka-chismosa ko. Kasi chismosa din naman ako, pero sa ibang klase lang. Yon. Ngayon, eto pa, di ba? Titignan mo ngayon kung paano yung toothpaste. Ito malalaman mo sa toothpaste. Toothpaste, hello. Tignan mo yung nanay, kung pinalaki siya ng nanay niya ng tama o na civilize yung tao. Ibig sabihin, kasi sa totoo lang ako, hindi naman ako dinaturuan na ganitong paggamit ng toothpaste, 'di ba? Bahala ng gamit ng toothpaste.
toothpaste. Pero syempre, sa tagal ng panahon, kung saan na tayo nahalo, nakapanood na tayo ng social media, yung mga tamang paggamit ng toothpaste, at saka napapanood din naman natin, di ba? From the bottom, dito sa ilalim, di ba? Titingnan mo yon. Doon mo malalaman, at kayo din kung meron kayong boyfriend, no? O boyfriend o girlfriend, tignan nyo kung paano gumamit ng toothpaste. Kasi diyan mo makikita yung tao na well-breeding, no? Kasi magiging problema mo yan pagdating ng panahon, mga kapatid. Kapag nakapag-asawa ka ng mulala, tabi-tabi po, bato-bato sa langit, yung pag hindi siya marunong gumamit ng toothpaste, kasi minsan yan lang toothpaste lang yan, baka akala mo napaka-nonsense, pero titingnan mo, pag-aawayan nyo yan, kasi halimbawa tumanda na kayo, isipin mo tumanda na kayo, hindi ka marunong gumamit ng toothpaste, basta ilagay mo na yung toothpaste doon, brush at teeth, di ba? Yun minsan yung pinagsisimula ng mga discussion ng mag-asawa o mag-boyfriend. Kaya habang mag-boyfriend pa lang kayo at mag-girlfriend, tingnan mo kung paano gumamit ng toothbrush, toothpaste, ganon. O, di ba? Eto pa, di syempre, mag-boyfriend na kayo at mag-girlfriend. Merong mga, alam mo naman, karamihan dito sa Pilipinas, feeling Amerikano, Amerikana. Ibig sabihin, ginagaya nila ang style ng Amerikano na nagsasama na sila nang hindi kasal na mag-boyfriend at mag-girlfriend. So, paano malalaman na itong lalaki na to o babae na to ay iyong pakakasalan dahil mag-boyfriend pa lang kayo? Tignan mo sa unan. Kung ito ay malinis sa mga unan, no? Na talaga sa totoo lang, pinakamatagal na ang 1 buwan bago mo labhan yung unan. Kasi itong unan, lagi nating hinihiga-higaan. So, nandito yung ating mga laway, mga panis, mga pawis, yung mga negative energy, mga iniisip natin. So, kailangan nito ay nilalabhan. At syempre, kasama na doon yung kumot. At kailangan, pagbangon ng boyfriend mo at girlfriend mo, marunong magtupi ng higaan. Napaka-importante niyan. Dahil kung nagsasama na kayo, madidiscover mo na kumbaga, kay Pedro ay, ito pala ay pag bumangon ay parang ahas. Hindi yan naturuan, o hindi natuto sa buhay. Tandaan nyo yan, may mapupulot kayo dyan. At syempre, titignan mo rin naman syempre pag sinabing unan at kumot, syempre kasama na yung punda niya dyan. Diba? Kung halimbawa, itong tao na to ay super busy, nagtatrabaho, diba? Maraming ginagawa, hindi lang naman yung pag-aasikaso ng unan. Ngayon, kasama na dyan yung punda. Diba? Punda, kumot, unan. Yun na lang ang lilinisin niya. At least once a week talaga nililinis, o 3 days nga lang itong kumot. Pero eto, sinasabi ko sa mga busy tao to, diba? Kailangan malinis. Hindi mo pinatatagal sa loob ng 1 buwan yung unan mo, as in yung unan, yung higaan, yung walang punda, walang kumot. Hindi mo pinatatagal yon. Yeah. Tapos yung gilid ng kama, tignan mo yung kama niya, baka puro alikabok, ganun-ganon. Tingnan mo yan, kasi magiging problema mo yan in the future. Yung ilalim ng kama nila, baka nandoon na ang isang katerbang, mga panty, kung ano-anong kung ano doon, mga sapatos na nagkalat-kalat. Tingnan mo yan, yung mga tao na yan, meron kasing tao na malinis, sorry sa maingay na background, sorry. Kailangan ko lang talaga mag-vlog. Makikita mo yung kama nila, pati yung ilalim, yung gilid. Napaka-importante ng kama. Kasi, kung itong tao na to, habang single pa kayo, o may asawa na kayo, minsan makikita mo, no, na yung pinakasala mo pala ay baboy sa kama. Diba? Bandang huli, makikita mo yung kumot, marirealize mo yung pagdating na ng panahon, pero wala ka nang magagawa. Bato-bato sa langit. Huwag masyadong halata, bato sa langit, ganon. So, kailangan ngayon pa lang sa mga kadalagahan dyan, kabinataan, real talk, may experience nyo yung mga bagay na maliliit na bagay, pero yung mga bagay na yan ay paano kayo magtsugi-tsugi kung ang dumi-dumi ng kama nyo, diba? Paano kayo gaganahan? Hindi kayo gaganahan kasi madumi. O diba, doon manlalamig kayo sa isa't isa, ganon. Dahil madumi ang inyong kama at burara ang inyong partner sa kama. Sa kama, yes, yung mga punda, mga kumot, ganon.
Kaya napaka-importante niyan. Sa una pa lang ngayon kasi mag-boyfriend, mag-girlfriend pa kayo. Di ba? Duling na duling ka pa sa pagmumukha ngayon ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. Di ba? Love pa kayo ngayon. Bandang huli, ano na nangyari? Marirealize mo na syempre pagka meron ng mga kasalanan, may pagselos-selos na yan, paghiga mo sa higaan mo, maamoy mo yung unan, makikita mo yung kumot, makikita mo na yung mga bagay-bagay na nakakawalang gana na, nakakapanlamig na sa inyong pagsasama. Tapos tatanungin ka ng husgado. Di ba? Dahil magdi-divorce kayo, magpapaanal ka. Kasi po, hindi po siya marunong sa kama, gano'n. Sino may kasalanan? Kasalanan natin. Kasi hindi tayo nag-isip. Di ba? Ngayon, kung kaya mo naman na anuhin yun at hindi ka maselan, yun nga lang ang problema kung maselan ng iyong kasama. Di ba? So, sana may natutunan kayo doon kasi ito na yung pinaka main na yung loob ng bahay Yung loob ng bahay kasi linisin mo man yan na 24/7, laging marumi yan. Basta't may naglalakad diyan, marumi yan. 'Di ba? Napaka-importante ng organized na tao. Yung organize siya sa mga gamit niya. At ang pinakamahirap nito, yung kasama mo hindi organized. Kaya tandaan nyo yan. Sa vlog ko na to, I'm really sure na meron kayong mapupulot. Di ba? Kahit na maingay yung background ko. So hanggang doon na lang po tayo at maraming salamat. Kahit na ang weather ngayon ay hindi maganda, no, Pero sana may napulot kayo at have a good day. Ganon. I love you all. Thank you so much.